Bang dapat gawin kapag bagong pisa ang baby or pato? Ating alamin. Ako nga pala sa ML Duck Farming at ang aking mga ginagawang video ay tungkol sa duck farming, tutorial sa paggagawa ng DIY incubator, duck predator, duck is better to raise, duck gender, food for day 1 to breeding age, and alternative food. Kung gusto mo ng ganito content, ano pang inaantay mo? Subscribe na! Ano pang dapat gawin kapag bagong pisa ang baby or pato? Ating alamin. Ang una niyong gagawin, hintayin niyo munang matapos ang pag-hatch o pagmimlim. Kasi di naman sabay-sabay yun lalabas ang mga sisiw. Kasi di rin naman sabay-sabay yun iniitlog. So, pamula sa pagkapisa, 2 to 3 days, masasabay-sabay na rin yun. Mapisa lahat, 2 to 3 days. Then, ito na yung pagkakataon upang mag-decide kayo kung isasama nyo ba sa inahin o iha-handraise nyo na lamang. Ang pagsama sa inahin, ang advantage ay matututong kumain agad, uminom, at saka makikita nila sa inahin kung paano ang tamang pagkain, ang tamang pag-inom. Ang disadvantage nun, tatagal ang pag-breed ng inahin kasi siyempre mag-aalaga pa yun ng mga sisiw. Kapag inihiwalay nyo naman, kailangan doble effort kasi kailangan ng pampainit, electricity, kuryente, mas mahal. Pero kung mag-decide kayo o suggestion ko sa inyo, 1 week nyong pabantayan o palagaan sa inahin upang masanay muna itong kumain. Chick starter na pulbos. Ito'y matututo silang kumain at samahan nyo lang ng tubig kasi madali silang mabulunan, madali silang mauhaw. Kung merong tubig na may vitamins, madali silang makakainom at dapat medyo malawak ang space kasi pag nababasa ang kanilang lugar ay pwedeng matuyo. Meron silang dry area na pwede nilang pagsama-samahan, sama-sama mga sisiw o inahin. And then, kung pwede nyo na siyang ihiwalay o pwede nyo namang ilagay sa isang kulungan, dapat ang kulungan hindi mape-predator. Ang mga predator niya, aso, pusa, daga, at saka iwas din sa lamig. Sa lamig, pwede nyong ang kulungan nyo, lagay nyo tarapal, o kaya dapat hindi nababasa ang ulan kasi ang sisiw sensitive. Pag nabasa yan, malamigan, mamamatay ang mga sisiw nyo. And then, although instinct naman nila, matututo silang kumain, uminom, pero iba pa rin yung kasama yung kanilang inahin na 1 week ang magandang suggestion para sila kasama ang inahin. And then pwede nilang iwalay 2 to 3 months ay pag napupuno na yung from yellow, balahibo, magiging white na, pwede nyo nang igala or ihuwalay sa ina. And then sila ay sama-sama sa galaan, hindi na sila obserbahan nyo lang din, baka mamaya kaya pa ng mga malalaking daga o kaya ng mga pusa. Pag sa tingin nyo medyo kaya niyang idepende ang sarili nila, lumaban sila, hindi na sila pwedeng kaya-kayanin ng mga predator, nalaban sila. And then pwede sila, pag nagutom sila, mag-harvest na rin yan ng mga pagkain. Ang suggestion ko lang, kapag sisiw pa, huwag nyo munang papakainin ng mga alternative food. Gaya ng mga kanin, mga sapal,
kailangan feeds muna kasi sensitive pa ang sikmura nila. And then, ang crucial niyan ay pamula sisiw hanggang 3 months, dapat feeds muna. Kapag pinakain nyo agad ng mga alternative, baka sila ay manghina or lamigin o kay magkasakit. Samantalang kapag sila ay ready na gumala, sila ay pwede nang kumain ng kahit ano pa man sa kanilang ma-harvest sa paligid. Hindi na sila masisiraan sikmura. And then pag malaki na sila, pwede nang yung sisiw. Pag sisiw pa kasi, kaunting lamig lang, kaunting basa, manghihina sila. Samantalang kapag malaki na, pwede na silang gumala kahit maligo na sila. Huwag niyo munang bigyan ng paliguan kapag maliit pa, baka lamigin. And then, alam niyo na kasunod, mamamatay sila kapag hindi sila agad na-restore ang init na kanilang katawan. So, maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo. And then, enjoy happy farming. Dapat nyong gawin at tandaan upang maging matagumpay nating mapalaki ang bagong pisang sisiw ng pato. Maraming salamat sa nag-join sa ating FB group. Maraming nagtutulungan, maraming nag-a-advertise at nagbebenta sila sa ating mga ka-group. At kung gusto nyo rin sumali sa ating group, click nyo lang ang description, andon ang link ng ating group. So, thank you for watching mga ka-ML. So maraming salamat guys mga ka-ML sa inyong pagsubaybay, pag-like, pag-subscribe sa aking mga kaibigan, pinsan, mga kabatsmate. Thank you sa suporta. God bless and enjoy farming.